And pasensya kaayo kay inana maginabasa nata sa live na yung mga proper na yung mga immediate nga mga buhatonon nga kanaganing media ko sorry lang kayo kay medyo na delay ni karon. Before day ko magsugod, mapasalamatan kaayo ko kay mapasalamatan kayo ng mong kumpanya sa pag-welcome sa among aderian. So start na day nato. By the way, ako day si Ross. I'm a forester by profession. So sundan na nato. Kung makita ninyo sa projector, UPC Renewables or UPC stands for Ultimate Power Corporation. Ngayon kitag renewable is makalahutay nga mga proyekto. So makita ninyo, sustainable agroforestry. Actually yun, ang amuang company predominantly, ang mga project yun namo kay about sa mga windmill, solar plants. Ang sa'yo napansin ninyo windmill o solar plants. So, ang kana siya nga mga project is renewable or makalahutay or butang na lang nato dili mahurot. Ngano mo ingon matag dili mahurot? Hangin. Pinaagi sa hangin, makaproduce ta og kuryente. Solar plants, pinaagi sa init, makaproduce ta og kuryente. So, back sa mong mga old nga project, mo na ang katong mga daan na mga project sa una. And then karon, nag-venture me og bag-o nga project which is sustainable gihapon siya, pero ang amuan ng project karon kay all about biomass. Kung ano mag biomass, kuan na lang nato, specific nga kuan kay kahoy. So, ang amuan tumong karon dako og gigitag area no nata diriya karon kadti Subanon. Subanon mo sir no ma'am. Sige. So, kahoy, nganong makalahutay ang kahoy? Ang kahoy pwede mahurot pero pwede lang mailisan. So, walang sustainable. Before ta mag-ano di ay, inailasan na mo ang amuang management. Kani siya ang management, example lang ni siya nga, nang gihitabo dito sa Negros. Kaya ang full operation gid na mo is naa siya sa Negros. Although diri ang start, Mindanao, kay taga Mindanao man gid sa kauban, nga si Krisha, forester pod si Krisha, forester pod na siya. Pero dito nag-first ang operation sa Negros. So kani siya, example lang ni siya sa top management na mo. Kung makita ninyo pinakauna nga picture, si Sir Brian Cafe, mo na siya ang CEO na mo. Kanina nga kumpanya is international ni siya nga company. Dili lang ni siya sa Pilipinas, kundi dili na ni siya sa klase-klase nga mga laing nasod with 18 countries. So CEO, siya gid ang kanang tag-iya ani nga kumpanya. Ang kanang ikaduha nga picture nga makita ninyo is si Sir Alan Ian Cansonis, mo na siya mong CEO dito sa Negros. And then, ang ikaduha, kauban nato karon, Vice President sa whole Philippines about sa land acquisition, si Sir Andrew Beach. And kung gusto rin about sa mga harvesting, si Sir Richard Montaire. Ang kana si Sir Neil Parames, mo na siya ang COO or Chief Operating Officer. Siya yung kahandle tanan sa pagpatanong, basta all about sa management, about sa And then, ang kanang ikaduha, ay kaning ikatulong nga pick, si Sir Robert Isun. Mo na siya mong operation manager. Example kay magpabuhat og mga kalsada or mag-rehabilitate og mga kalsada kay siya nga mo operation manager. Si Sir Troy Cooper, all about sa harvesting or bisan mo sa ating about sa harvesting is mo na siya na-assign na mo. Tapos si Sir Jose Canapi Jr. is mo na siya mo ang director na naa sa Mindanao. Pero diriya sa Mindanao, si Sir Phil ang mo ang CEO diriya. Medyo nalibog mo no kay toko og sa kuan, nagtoko about sa Negros tapos lahi na po ang CEO diriya sa Mindanao. So along sa kong discussion karon, masabtan nato nga dili lang di ay siya diri or dito balay klase-klase nga branch na ang UPC. Bago pa sa inyong pangdungog ang UPC. Dili kay familiar sa inyo ha, no? Bago lang yan siya. Bago
bago sa inyong pandungog, pero ang UPC is na siya more than 28 years sa business. Ang ano magkudani ka, disclaimer lang po, ang amo magong kumpanya kay kasagaran bagurang kapaluyog siya sa mga activities. Example na lang nato kay si Ayala. Ang kuante ay ang pinakauna gid na mo nga project diri sa Pilipinas kay kanang windmill sa may Ilonggo sa Pagudpud. Tapos kanang windmill na mo nagsabot na si Ayala ug amo ang kumpanya nga paliton sa Ayala. Nagsabot sila nga dili na mi pwede mubuhat pa og windmill. So katong gipalit ato nga windmill mo na siya ang gigamit namo pang finance, which is ang biomass namo nga project karon diri na. So, out for that, for 28 years in the business, nanapod siya more than 80 nga mga project nga na-builds or katong mga windmill. So, nakoy mga example later, asa itong mga projects makita o asa itong mga countries. So, dara, na siya more than sa 18 countries, tapos na po siya more than 10 gigawatt na po along sa whole internationally. So, example ta, dili ka siya maklaro, no? Pasensya jud kay medyo magod hayag. Diri sa Pilipinas kanang sa kaparispisan, mo na siya ang pinakauna nga project sa mga kumpanya diri sa Pilipinas. Disclaimer lang po, ang amo po din kumpanya ang pinakauna nga nagtungod og windmill diri sa Pilipinas. So, sa Indonesia natay Sigtrap Wind. Dara, like atong gi-mention ako ganina nga dili na siya sa Pilipinas but na siya sa klase-klase nga mga nasod. Example sa Indonesia, na sa India, na sa Vietnam, na sa Mongolia. So makita ra ninyo bisan asa lang gid siya nga country. Kani siya is UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Mo na siya ang amuang kumpanya nga naa dito sa Singapore. Ang ikaduha is kanang UPC Bioenergy Holdings BV is mo na siya ang amuang kumpanya nga naa sa Netherlands. And then here comes kanang ikatulo, UPC Bioenergy PH Corp is mo na siya ang naa diri sa Pilipinas. Ang sa Pilipinas is natunga na siya into tulo. Gina-term na mo siyang IP1, Mindanao, IP2, Negros, IP3, Panay. Pero ang pinaka-main yun niya is naa dito sa BGC Taguig. Ang din na mo is all about plantation establishment of fast-growing trees. Ngano ba kaingon man tama, mas ideal na mo ang mga fast-growing trees. Example sa mong ginapatanong karon dito sa Negros is Acacia Mangyu. Ang Acacia Mangyu manggod is within 3 to 5 years, pwede na siya ma-harvest. Unlike magod kung kuan, butang na to good lumber ang kuan, magpaabot patag mga pila ka tuig bago ta maka-harvest. So, kani siya, nga mo ang propose is within 3 to 5 years is pwede na siya maka-harvest. And then, dili lang po, sa pagkakaroon, mo lang na mong ginapatanong mangyong. Pero puhon, later, puhon guro kung nanatay mga kuha, nanapod yung mga propose po nga mga kahoy nga mo ang gustong ipatanong na good for wood chips gihapon. Example, kay kanang, butat na lang na itong giant ipil-ipil. So, kanang good siya for biomass or wood chips. Disclaimer lang po ay, ang reason po nganong ni-enter good ni into biomass. During 2020 manggod na ay a call for donation. Nakapansin pa mo sa palibot nga medyo kung init gid siya kaayo. Grabe ang kanang global warming sa tong palibot pa. Isa sa reason kay ang coal. So karon during 2020 is na call for the nation nga kung pwede until 2030 ipastop na si coal. Ang pinakanindot nga substitute ni coal is kaning ginatawag na to og biomass or ang wood chips. Nurseries and planting. Kani siya nga activities is ongoing na ninamo nga kuan activities dito sa Negros. Sa nurseries and sa planting.
into sustainability man ta, so dapat sa isa ka tenurial instrument, familiar ba mo sa tenurial instrument? Okay. Ang tenurial instrument kay mao na siyang instrumento para maka-harvest o maka-undergo mag-operation sa isa ka area, especially sa mga timberland. Example sa mga tenurial instrument nga naata is CADT, CPFMAs, private lands. So kung walay mga tenurial instrument ng isa ka timberland, dili ta pwede maka-harvest or maka-operate. Pwede ta makapatano pero dili ta pwede maka-harvest. So kani siya diri